awa naman ng taas, kami din po yung una naging 3-star team. And right now, nasa 20% na lang, 4-star team naman kami sa family. Yes! So, yan naman, hindi naman natin yan pinagmamalaki, yun naman ay awa, tulong kami naman ng taas, tama? So, fast forward, sa mga hindi po nakakilala sa akin, I'm CJ Cadera, isa po ako sa BDM or Business Development Manager po ng company, and I've been in the business for 15 years. Sino po dito yung mga networker na? Taas ang kamay. Mga 1 taon. 5 taon. Taas ang kamay. Ha? O 5 taon. 10 taon. Siyempre, sigurado may mas matatanda sa akin ng konti. No? Mga 11 taon. O si Sir B, si Ma'am Nena. Tama? So, kaya ko lang naitanong yun kasi yun yung magiging topic natin for tonight. Kasi ang goal natin dito sa GLI, yung mga advocators, by the way, doon po sa mga members, ang tawag natin, hindi distributors. Ang tawag natin, advocators. Okay? So, basically, mahalaga kasi yung business. Alam mo yung in and yung out. Okay? Sa mga first-timer, I believe na naka-attend na kayo ng Life and Lifestyle Forum. Ang pinag-uusapan natin doon, ano yung company, ano yung product, and paano sisita. Okay? So dito naman sa Elevate program, iba-iba yung tinatopic natin. First topic natin sa 101 is yung mind conditioning. So dito ho sa atin, pag nag-join ka, meron ka ng curriculum na attendan. Okay? Hanggang Elevate 105 ho yan. Kailangan yan makumpleto nyo. Kasi bakit? Yung Elevate 105, it talks about, or should I say Elevate 106, it talks about the maintenance. Kasi mahalaga sa negosyo na may maintain mo. Okay? So, itapik natin ng konti, Elevate 101. It's all about the mind conditioning. So, pinag-uusapan natin dito yung mind setting. Kasi syempre, lahat ng ginagawa natin, kailangan natin ng proper mindset. Kasi hindi pwedeng meron kang ginagawa tapos wrong mindset. Parang ganito. Syempre, Olympics, tama? O, gusto mo halimbawa, gumaling ka mag-basketball. Ang inaaral mo, gumaling kang mag-volleyball. Pwede ka ba maging MVP sa basketball? No. Hindi. Gusto mo magaling na dancer. Ang inaaral mo, magsayaw. Pwede ka ba maging magaling na dancer? Yes. So, nauunawaan mo ko, tama ba? Ang punto ko, should I say, magaling na singer, dancer. Magaling na singer, pero ang inaaral mo dancer, hindi ka pwedeng maging magaling na singer. Tama? So, ganun din dito. Hindi pwedeng gusto mong mag-million o gusto mong magkaroon ng momentum o nung tinatawag natin na unlimited income sa network, pero iba naman yung ginagawa mo. So, it should be aligned. Diba? Yung mind, body, and spirit, and of course, yung action mo, it should be aligned. So, nag-uumpisa yan sa mindset, sa mind conditioning. Yan yung topic natin sa 101. Okay? And then yung 102 naman, siyempre yung motive. Hindi naman pwede kasi, as you can observe, ma-observe nyo na lahat ng umattend ng Life and Lifestyle Forum, marami dyan excited sa una. Tama? Kasi nakakita ng opportunity, pwede mabago yung buhay, pwede makabayad ng utang, pwede mabili yung mga gusto nila sa buhay. Kaya lang syempre, alam nating lahat na ang excitement ng tao, naglalas lang yan for 48 hours. So meaning to say, pag wala kang goal, walang pinagkaiba ho yan sa ikaw merong gustong island na puntahan, tapos nakasakay ka sa speedboat, tama? Tapos yung speedboat, ang problema, takbo lang siya ng takbo sa dagat. Hindi siya papunta doon sa island. What will happen is, kahit punong-puno yan ng gasolina, yung gasolina mo eventually, mauubos lang din. Tama? Ganon din sa tao. Kahit anong profession ka, kahit anong karera mo sa buhay. As long as may gusto ka, tapos hindi mo nilagyan ng deadline, ang tawag lang doon, pangarap. Yung pangarap, pag walang deadline, naku, binabangungot ang tao pag yung pangarap hindi nakukuha. Pero ang pangarap, pag nilagyan mo ng deadline, ang tawag na natin doon, goal. So dito, tinuturuan natin kayo kung paano mag-goal setting. Kasi sa goal setting, iba-iba naman kasi. May mga goal setting na pwedeng mag-work sa akin na hindi pwedeng mag-work sa'yo. May mga goal setting na nag-work sa inyo at effective sa inyo na hindi pwedeng mag-work sa akin. Kasi ang goal kasi, it should be very personal. Nasusundan niyo ako? Ayan, syempre pag nag-goal ka din, i-check din natin yung situation mo. Kasi kaya may mga tao na kaya nila na-hit yung goal kasi fit dun sa situation nila. May mga tao naman na pag nag-set ng goal, kung mahirap yung situation nila, nahihirapan din silang kunin yung goals nila. Are you with me so far? Yes. And the third one, ito yung topic natin ngayon, yung technical training. Kailangan kasi malaman natin yung in and out. Kasi as I said a while ago, gusto natin dito sa GLI, yung mga advocators natin, alam kung ano yung pinapasok nila. Alam mo, ang dami ko lang na-handle dito for the past 7 months. May medyo mga matatanda na like 50, 60, 70s na umiiyak pa
nagtaka sa akin kasi first time daw nilang nagkaroon ng magaling at may malasakit na upline na hindi sila nawawala ng points. Hindi naman gwapo. Hindi sila nawawala ng points, tapos hindi na sila nawawala ng downlines. First ever sa karera nila sa networking na yung downlines na na-recruit nila, nakikita talaga nila sa kanilang genealogy. Bakit sa ibang kumpanya, nawawala sila ng upline, nawawala sila ng PV, nawawala sila ng mga direct referral. It's simply because hindi nila inaaral yung in and yung out ng negosyo. Mahalaga kasi na malaman natin. So yun yung pag-aaral natin later on. Yung ika-apat naman, it's all about the method. Of course, kailangan mo ng knowledge, skills, kailangan mo din ng tinatawag natin na skills. So kailangan mo ng skills, skill set, kailangan mo ng knowledge, skill set. Naget mo? So meaning to say, dito sa skills, pinag-uusapan natin yung kakayanan mo, yung mga kapamaraanan mo, kung paano may hit yung mga goals mo. And then yung number 5, yung leadership coaching. So mahalaga na maunawaan natin na sa negosyo natin, people come and go. Meaning kasi pag nagbibuild ka ng network, may mga pagkakataon na yung mga tao, sa hindi mo malamang dahilan, nawawala. Naka-experience naman kayo ng ganyan? Yes. Ngayon, huwag niyong masyadong pe-personalin. Kung sakaling dumating sa time na nagbibuild ka ng network, di ba? Pag nag-build ka ng network, if this is you, di ba? Halimbawa, yung left and right mo lumaki. Letter A, si letter B. Then eventually, lumaki yung network mo. Tapos hindi mo namalaya, may mga tao na biglang nawawala. So please understand that it's normal. Hindi lang naman sa GLA nangyayari yun eh. Kahit sa tao, araw-araw may namamatay. Tama ba? Araw-araw may pinapanganak. Sa school, ganun din. Every year, may mag-graduate. Every year, may hindi rin nakaka-graduate. Meron din hindi tumutuloy sa pag-aaral. So, ganun din sa negosyo natin. Hindi lang GLI. Halimbawa, mga teachers, lahat ba na nag-teacher, nag-teacher talaga? Hindi eh. Kahit sa government, halimbawa sa mga active service, hindi naman lahat, halimbawa sundalo. Alam nyo ba sa government, nasa 60 to 70% ang attrition rate. Meaning to say, eto yung mga tao na hindi nagpapatuloy dun sa kanilang trabaho o dun sa kanilang ginagawa. So ang punto, when it comes to natural laws, meaning to say, yung pagkawala ng mga tao, it's normal. Parang halimbawa, puno. Pwede bang yung puno, yung dahon ng puno, simula nung maliit siya, hanggang sa magkabunga siya, yun pa din yung dahon at yung sanga? Hindi. Ibig sabihin, natatanggal siya ng pusa, naturally, nalalaga siya. Pero pag nalaga siya, di ba may mga bagong tumutubo? Ganon din sa network. Ganon din sa negosyo. Hindi lang GLI. Lahat yan. Kaya namin ipinagpapauna sa inyo, kaya namin kayo ini-inform. Kasi maraming nagugulat. Maraming pag dumating na yung time na, nasaan kaya yung leader ko? Nasaan kaya yung downline ko? Biglang hindi nag-reply. Biglang hindi sumasagot sa text. Hindi sumasagot sa tawag. Nagsisimbod sa messenger. Bakit nagkaganito itong downline ko? Minsan iniisip mo sa sarili mo, anong ginawa kong mali? Sa totoo, wala kang ginawang mali. Nagkataon, it's a law of nature. Nangyayari talaga siya, whether you like it or not. Kahit ikaw na yung pinakamagaling na networker, ikaw yung pinakamagaling na network leader, ikaw na yung pinakamabait, ikaw na yung pinakaresultado, maniwala ka sa akin. Meron at merong mawawala dyan. Okay? Is it wrong? Hindi. It's a natural law. Kailangan lang maunawaan mo na nag-uukur talaga siya. Nangyayari talaga siya. Are you with me? Yes. And then the last one is yung tinatawag natin na Organization. maintenance. Yan. Ang maganda sa maintenance natin, yung team building. Alam niyo ba kung saan gaganapin yung team building natin? Sa Jeju Island. Korea. Lahat ba may passport na? Yes. May isang, sige, sa Cubao na lang. Merong hindi, wala daw alam nga naman, siyempre pamilya na tayo Pamilya na tayo, hindi naman pwedeng may maiwan na isa. Tama ba? Sayang no? Ako excited, Jeju Island yun no? Ang saya! Ganun yung mga lingguwain natin, kaya may tumaas, wala daw passport. O sige, sa Cubao na lang muna tayo ha? Taste lang muna tayo, mag-isa ka lang naman tayo, okay? So for the past 7 months, ladies and gentlemen, yan yung ating tinatapik. So meaning to say, ang tanong palagi sa network, pag nag-join ako, what's next? Kasi maraming mga local companies na nagkakandak ng training, which is good, kung saan kami galing, ganun din. Meron tinatawag na NDO.
New Distributors Orientation. Ito training ng mga baguhan na mga kaka-join lang. Ito of course pwede naman sa mga datihan na. Tama? Sa atin ang ginawa natin, Elevate program. We're in, hindi lang natin chinap-chap. Ang ginawa natin kung ano yung pinakakailangan ng tao. Tapos dinadahan-dahan natin yung pagtuturo. Kasi syempre sa mga new blood, hindi mo naman, alam mo pag ang baby, hindi mo pwedeng pakainin ng solid foods. Ang dapat kakainin yan, gatas-gatas lang. Tama? Sabaw-sabaw lang. Kasi pag pinakain mo yan ng solid foods, pak! Machuchok. Ganon din ho sa network. Pag binagsakan mo yan ng matitinding trainings, mabibigat na mga trainings, at hindi siya ready, naku, magugulat ka, mabilis ang attrition. Mabilis mawawala yung downline mo. Are you with me? Yes. Ayan, mabilis lang po ito ha. Mabilis lang ang ating training, mga 30 minutes lang. Di ba? Eh, syempre, nakasanayan natin, lalo sa mga networker, paumagahan talaga eh, pamorningan. Di ba? Yung tipong nag-NBO na, alas 11, alas 12, alauna, minsan uuwi ka na, alas 3 na ng umaga. Di ba? Tapos, ang malupit dito, pag uwi mo, yung mga magulang mo o family mo, mga pamilya mo, naku, negative kayo sa ginagawa mo. Minsan, may kilala ako, may downline ako sa Taguig. Retired principal pa man din. Hindi yun si Sir B, ha? Nagkaroon din ako ng downline sa Taguig, taga-Taguig naman. Alam mo, nung nag-resign, nung nag-retiro na siya, okay? Tapos na ayaw na niya eh. Alam mo, first time niyang naranasan, umaakit siya ng gate. Oo, napakaganda, 65 na eh. Umaakit ng gate, madaling araw. Kinakaya niya yun, bakit? Pinaabot ang madaling araw sa training eh. Pero yun, ang maganda dito, hindi na natin kailangan maranasan yun. Gone are the days. Tama ba? Tapos na yun eh. Tapos na yun, yung pamorningan. Eh, sa inyo kung gusto nyo gawin natin yun. Pero kami kasi, syempre, as much as possible, ang gusto namin ituro, kung ano lang yung kailangan mo. Tama? Too much spending, sayang naman yung time na pwede mong i-spend sa family mo. Tama? Eh kung yung pwede ko namang sabihin for 8 hours, pwede ko naman sa inyong ituro in 1 hour. So may 7 hours ka pa para ma-enjoy mo yung buhay mo, para magkaroon ka ng quality life. Tama ba? Kaysa naman baliw na baliw tayo, umabot tayo ng alas 4, alas 5, payaman, pag uwi mo, wala din pa ng pera. Walang pambayad ng kuryente. Tama ba? Yung tipong baliw na baliw ka, power ka, tapos ang gumising sa'yo, Bombay. Bakit po? Di ba? So dito, tinuturuan namin kayo ng dami. Okay, so pag-usapan muna natin. Elevate 103. Ano ba yung meron sa Elevate 103? So of course, meron tayong classifications of MLM. Okay? Kailangan malaman natin may mga qualifications of MLM. Una, is yung tinatawag natin na Giants Company. When we say Giants Company, where? From the word itself, ito na yung malalaki. Ito na yung mga solid yung foundation. Ito na yung masasabi natin na talagang matitindi na. Okay, mga bigati na. Yung tipong kahit anong gawin mo, tumaas, bumaba ang ekonomiya, magkaroon ng inflation, buhay na to kasi mga giants to eh. So, ang years of operation nila, more than 30 years. So, could you imagine, more than 30 years ang operation nila. Ang products nila, they have the good products. And ang malupit, yung compensation plan, outdated comp plan. Teka lang. Kung kayo ang tatanungin ko, pag ganitong Giants Company, pwede bang mag-join ka because of the product? Pwede? Pwede, of course. Eh, pag sinabi sa'yo more than 30 years, mag-join ka pa ba? No. Pwedeng yes, pwedeng no. Kasi kung wala kang idea, ang bagsakan kasi sa more than 30 years, kung ano yung mga achievement ng company. Ano yung mga certification, ano yung mga affiliation, ano yung mga nagawa. Tama? Pero pagdating sa Complan, never mind. Huwag natin pag-usapan, basta magandang kumpanya namin, stable to pare. Kahit atawin mo to ng 30 years, maniwala ka sa akin, after 60 years, wala tayong kinikita. Outdated eh. Yes. Parang ganito, simplihan lang natin, gadget. Naalala ko ang first cellphone ko sa buhay ko, 5210. After that, nag-3210 ako, 8210. After that, 3310, 3315. Then after a couple of years, ang naging cellphone ko, 6600, yung parang pagong. Tapos, after that, naging 7200. And right now, ang mga cellphone natin ngayon, mga smartphones, tama ba? Ibig sabihin ng cellphone, ang technology, when it comes to cellphone, nagkaroon ng tinatawag na innovation. Wala kang makikita hanggang sa panahon natin ngayon na gumagamit pa ng 5210, tama ba? Siguro meron, pero siguro out of 100, kalahating tao lang. Nagat niyo ako? Ganon din dito. Maganda yan. Stable yan eh.
ang produkto niyan, maganda din ang produkto niyan. However, pagdating sa Complan, teka lang. Pag-uusapan natin, kasi ang kalaban mo sa negosyo, hindi lang naman yung competition sa kapwa mo negosyante. Ang kalaban mo, oras. Parang halimbawa, magbibigay ako ng isang produkto. DVN. Alam mo yung DVN? O DYN? DXN ba yun? Maganda yung product. Kasi sila nag-introduce ng isang kape na merong agaricus blaze mushroom. Sila din yung nagkaroon ng shiitake. Shiitake. Ito. Pag uminom ka raw, hindi ka na aatakihin. So sila yung naglabas ng kape na mas maraming mushroom. Naget niyo ako? Yes. Maganda yung product ko sa maganda. Kaya lang pag trinabaho mo yun, baka kubak ka na, hindi ka pa kumikita. Yes. Alam mo yung isang direct ko, pumunta ako kanina na nasa Angono Rizal ako. Alam mo yung kininta niya more than 100,000 dito sa GNI. Sa isang kumpanya namin before, bago niya kitain yung 100 plus thousand, umabot pa siya ng more than 2 years. Dito kinita niya yung more than 100,000 in just 3 weeks. Dito lang yan sa GNI. Bakit? Hindi updated, updated yung company. Mamaya pag-usapan natin. Second, never heard company. Napakinggan nyo na ba yung mga never heards? Hindi, kaya nga never heards eh. Ibig sabihin, ay may ganyang kumpanya pala. Tama? Less than 30 years na yung operation niyan. Ang produkto niyan, pwedeng maganda, pwede rin hindi. Tapos, yung compensation plan, pwedeng maganda, pwede rin hindi. And then, they exist actually. Normally, ang mga kumpanya na yan, nasa Boni, yung iba nasa Makati, yung iba naman meron sa Green Hills, meron sa Quezon City, pinaka-recent, nagtayo sa Cubao, ilalim ng barangay hall. Yan yung mga never heards, mga hindi na talaga natin naririnig, but they exist. And the third one is yung short-lived scam. Ito na, malupit-lupit ito, napupulol ako. Short-lived scams. Okay? Sorry, kanina pa kasi ako umaga daldal ng daldal. Short-lived scam. So, ang years of operation nito, less than 2 years. Ang mga short-lived scam, ladies and gentlemen, actually, nakalagay pa nga dito 2 years, pero normally, mga 3 months to 6 months lang yan. Yes. Yung recent, gusto mo magpangalan tayo? Meron na karang Betamax. Betamax na Betamax. Sarado na naman, ano? Sarado na, okay. So, maraming ganyan. Tapos, ang products, eto na. Walang products or ordinary yung products. Tapos, eto malupit. Compensation plan, lucrative. Super lucrative. Pag sinabi mong super lucrative, sinisilaw ka na talaga. Ito yung compensation program na wala ka talagang literal na ginagawa pero kumita ka. Alam mo, ang mga nagpipresent nito sa Okada, ayan na. Siyempre sa mga high-end. Yung tipong pag-upo mo, feel mo ngayon parang yayaman ka na talaga pero hindi mo alam, i-scamin ka lang pala. At ang approach nito lalo na sa panahon natin ngayon, nakakagulat. Dati alam niyo kung bakit? Yan kasi lahat yan na-involve ako dyan. Even sa scam na-involve ako. Nang hindi ako direkta. Kaya mag-iingat ka din sa mga kasama mo eh. Dati kasi nung bagito ako, hindi ko alam yung mga ginagawa pala ng mga kasama ko. Nang-i-scam pala. Tapos sinasama ako. Hindi ko pa alam eh. Kaya nga mahalaga, may ganitong training para ma-equip kayo na malaman ninyo. Dito iba ng approach. Ma'am, ito diretsahin kita. Nagtayo kami ng kumpanya. Pero ma'am, 3 months lang ito, kaya promotion ka. Iskaman talaga ito, ma'am, iskaman. Pero ma'am, walang huli ito. Literal talaga. Nakita ko kasi nung nakaraan, meron akong leader, pumunta ng Okada. Dinirekta siya, ma'am. Ito mga 3 months na tatakbo to. Tapos iskaman talaga ito, promotion ka na. Ganun. Meron naman ganito, ma'am. Labas mo 1 million. Kikita yung 1 million mo, mga 30% monthly. Wala kang ginagawa. Kung ikaw naman may 1 million, tapos yung 1 million mo, sabihin na lang natin, sobrang pera mo, i-risk mo na talaga yung 30% monthly. Saan ka makakita ng 30% monthly? Tama ba? Yes. Kaya maraming Pilipino, ano nangyayari? Pagdating ng panahon, iyak din eh. Bakit? Nalugi, na-scam eh. Nasundan niyo ako? Yes. Mali ba yun? Mali sa paraang nakapanloko ng tao. Kaya sa kabilang banda, kasalanan din ng naloko eh. Bakit? Nagpaloko eh. Tapos hindi sila informed.
Tapos yung iba, ganito, bro, ma'am, pwede ka mag-start 5,000 lang. Ano ba naman, 5,000, di mo na may kakahirap, pero pwede may kayaman. Wala kang gagawin dito, labas mo na yung 5,000. Maliit yung 5,000, pero paano ko sabihin, isang daang libong Pilipino nag-join sa 5,000, magkano yun? Tama? Tapos ang malupit dito, halimbawa, ako yung naka-front na may-ari nito. Pag ito na nabutikawan na, pag ito na nahuli na, nagsara, magtatayo ulit ako ng kumpanya. Pero iba na i-front ko. Yes. Ibang pangalan na. Ibang pangalan naman. Yes. Nasusundan niyo ako? Yes. Ganyan ang short-lived scam. So yung huli naman, yung tinatawag natin na sleeping giants. By the way, meron ba kayong bote dyan? Tagay. Ang sunod natin, sleeping giants. Pag sinabi natin sleeping giants, those are the company na giants in the future. Okay? Ang kanilang years of operation, less than 2 years. Tapos, unique yung products, tapos lucrative. Hindi naman super. Lucrative lang. So, i-review natin. Less than 2 years. Pag less than 2 years ang company, alam niyo sa totoo lang, lalo ang marketing ang isang kumpanya, nakafocus sa tinatawag natin na recruitments. Ang isang company, whether you like it or not, hanggat hindi yan nakaka-pick ng 2 years, tapos more of recruitment, maniwala ka, mataas ang chance na bumulusok pababa ito. Mataas ang chance na ito hindi mag-progress na pwedeng magsara din. Tama? Parang halimbawa, wag na tayo lumayo, GNI, 7 months pa lang tayo. So meaning to say, kung doon sa category na yon, kung tayo, lilipad pa lang, aeroplano, gumaganong-ganon pa tayo. Tama? Gumaganong-ganon pa tayo. Kung ang focus ng company more of recruitments. Kung ang focus ng company more of registration. Ladies and gentlemen, for the past 7 months, mas marami yung ating repeat order kumpara sa registrations. Yes. Baliktad yung ginawa natin. Anong ibig sabihin nun? Implication yun na yung company natin, product-based. Yes. Meaning to say, tatandaan mo lagi, pagdating sa kumpanya, pagdating sa negosyo, dalawa lang yan. Una, merong produktong binibenta, ikalawa, may serbisyong in-offer. Tama? Para maging solid. Ang maganda sa atin, both meron tayo. Meron tayong service, at the same time, meron tayong magandang products. Kaya kahit sabihin na natin less than 2 years tayo, ang taas pa din ng percentage, okay, na maging stable yung ating company. Bakit kamo? Kasi nga product-based. Remember, pag isang kumpanya, product-based. Pag ang isang kumpanya, more of benta-benta ng produkto. Mataas ang repeat order, mas napapasolid nila yung brand. And ito talaga yung mas tumatagal. Balik tayo sa sleeping giant. Sleeping giant to giants. Ito mapapansin mo, they have the good products. Ito kasing giants na to, ang kanilang compensation program at ang kanilang system sa company, more of product-based. Halimbawa, pag-usapan natin, FLP, Forever Living Products. Okay? Aloe vera. Alam mo bang silang unang-una nag-introduce ng aloe vera sa Philippines? Tanong, may FLP ba hanggang ngayon? Meron pa ba? Yes. Bakit? Product-based eh. Yung pinag-uusapan natin kayo na DXN, may DXN pa ba hanggang ngayon? Yes. Meron. Bakit? Product-based eh. Nagiget niyo ako? Yes. Ganon din dito. Tayo, naka-product-based. So ngayon ganito, yung company natin, pag yung compensation plan natin, hindi siya super lucrative, hindi rin siya pangit. Tama lang siya, lucrative lang siya. Ngayon ganito, since nasa GLI tayo, pag-usapan natin, ang GLI ba, saan siya categorize? Sleeping giant. Di ba? So pwede nyo sabihin sleeping giants kasi member tayo ng GLI, tama? Ang kailangan natin, patunayan. Kasi pag halimbawang sinabi lang natin ang GLI, sleeping giants, assumption lang natin yun. Which is, dapat lang naman na mag-assume tayo na sleeping giant ang company na to kasi andito tayo eh, tama? Ngayon pag-aralan natin. Yung time of supplements, ayan, 1960s. Ang 1960s, dyan umuso yung tinatawag natin ng mga antibiotics. 1950s backward, pag ikaw trangkaso, pag ikaw inubo, pag ikaw yung tipo ng tao na matindi yung sipon mo, nung time na yan, maraming namamatay sa trangkaso pa lang. Kaya nauso ang mga antibiotics, mga bakterya na kailangan na ng antibiotics. Kasi syempre, di ba, sabi nga ng ating mga doktor, ang virus pwede mong itulog eh. Di ba? Nawawala kasi lumalaban yung immune system mo. Pero pag sinabi mo ng mga
tinatawag natin ng mga bacterias, kailangan na natin inuman ng antibiotics. So, ito, papasadahan lang natin para alam ninyo, yung kung kanina, pinag-usapan natin technology sa cellphone, meron mga innovation na nangyari when it comes to products. 1970s, dyan naman pinauso yung mga vitamina, mga vitamins. Then after that, 1980s, mga herbal products na. Okay, mamaya makikita mo kung ano yung kahalagahan kung bakit natin pinag-aralan ito. 1990s, antioxidants, 2000, immune boosters, and pagdating ng 2010, stem cells na. Alam niyo ba halimbawa yung stem cells? 1930s pa lang, meron ng stem cells. Imagine mo, na-discover siya 2010. Halimbawa, should I say, mas nakilala siya 2010, pero 1930s pa lang, may mga stem cell na. Halimbawa, pag-usapan natin sa Pilipinas, pumutok yung tinatawag natin na glutathione. Di ba yung glutathione? Alam niyo ba ang glutathione 1930s pa din, may mga glutathione na. Pero mas nakilala siya nung nasa mid-20s na, mga 2010, 2015. In fact, may mga kumpanya na networking na ang produkto glutathione na nag-click, pumutok. Meron pa nga dyan na tulpo eh. Yes. Tama? Yung ano, yung back throw? Front row. Ay, front row. Tama? Pero punto, ibig sabihin, bago makilala ang isang produkto, marami ng years na ang lumipas bago siya nakilala. Nagiget niyo ako? Yes. Ayan. So, ganito siya. Pag pinag-usapan natin ang industriya ng network marketing, as of the moment, pag tinanong ka halimbawa, bro, mag-join ka sa business ko, mag-join ka sa company namin, anong product mo? Alam mo na agad kung anong product. Makakategorize mo na agad. Ano? Supplement. Herbal. Pampaputi. Kape. Antioxidant. Immune booster. Tama ba? Pero kung titignan mo mabuti, ang tagal na yung herbal, 1980s pa eh. Yung antioxidants, 1990s pa eh. Yung immune booster, 2000 pa eh. Tapos yung stem cell, 2010 pa eh. So meaning to say, kung kanina meron sa marketing plan na outdated, ganun din sa produkto. Kaya nga mapapansin mo sa networking, minsan marami nang tinatabangan. Para ayoko na mag-networking, bakit? Yung produkto paulit-ulit na lang. Tapos for the past how many years, literal na paulit-ulit. Halimbawa, may isang kumpanya pumutok ang kanilang produkto, barley. Yes. Maniwala ka, after a month, ito magtatayo din ng networking company. Oh. Barley. Ang produkto, hindi barley. Barley din. Barley. Ito barley din. Ito, barley din to. Paulit-ulit lang yung gagayahin yung Filipino mentality. Gaya-gaya talaga eh. Yung isa pumutok, ang produkto nila, spirulina. May magtatayo din, spirulina din. Tama. Yung isa, glutathione. Kaya siya mag-glutathione din. Kaya sa buong industriya ng networking, paulit-ulit na lang ang mga produkto. Tapos, ang kanilang mga products, or should I say, hindi ko naman masabi, kahit kasi ako, galing din naman ako sa mga food supplements, di ba? Kaya lang yung ating resulta doon, normally, placebo eh. Kaya nga may mga customer kami before, teka lang, itanong ko muna sa doktor ko, bakit? Eh, syempre, aalamin ko pa yung dosage. Eh, kahit kami, yung misis ko graduate ng BS Psychology, nasa research and development yun eh. Nahilig ko sa mga clinical trials eh. Kaya pag halimbawa merong mga produkto na walang clinical trials, hindi niya basta-basta iniinom eh. Ay ako, palibasa ako, di ba? Probinsyano ako. Basta pwedeng inumin, nilalaklak ko talaga yun. Wala ng clinical trials yan. So, ang nangyayari, nagkakaroon lang ng placebo effect, di ba? Alam niyo naman yung placebo effect, di ba? It's more of psychology, di ba? Kung yung isang bagay, pinaniwalaan mo, lalakas ka talaga. Di ba? Eh, hindi katulad sa ating produkto, it's more of cell regeneration. First ever sa buong network marketing industry na merong human clinical studies. Eh, syempre yun, iba naman yun. Kasi pinag-aralan yun sa katawan ng tao for more than 10 years. Tapos multiple patents pa yung ating product. Kaya nga, pag may nag-recruit po sa atin, tapos ang produkto, vitamins, herbal, antioxidant, immune booster, stem cells, syempre ang sasagot mo, teka lang, Mare, mukhang outdated na yata yung produkto mo ha. Meron nga sa akin nag-recruit, taga Palawan, na nag-i-start ako dito, sir, grabe, meron ako dito produkto, galing US. Sir, food supplement, sir. Ang nasa loob, stem cell. Di ba, lupit? Ano ba meron dyan? Sir, 8 months lang. Yung bedridden, sir, after 8 months tumayo. Ang galing naman ng produkto mo. Kaya sabi ko, baka gusto mo sa akin mag-join. Bakit ano ba meron dyan? Sa amin kasi, pinainom namin ng oxygenated water.
5 minuto lang tumayo eh. Sabi niya, bilis ng epek ah. Ayun, nagre-recruit ngayon sila sa Palawan. Tapos dinugtungan ko pa. Sir, ilang taon ka na? Sabi niya, 68 na nga ako eh. Sir, itong good news ko sa'yo. Yung mga hindi dyan tumatayo, tumatayo. Sabi niya, walang yan ka talaga, sir. Ibig sabihin, di tumatayo yung kanya for how many years? So, ang punto, yung produkto natin, hindi outdated. Updated. Tama ba? Yes. Kasi yun talagang kailangan eh. Di ba? Next. Yung tinatawag natin na timeline of compensation plans. Kasi mahalaga din to eh. Kasi alam mo ba, ang networking, lalo na kapag networker to networker, meaning to say company to company, may mga pagkakataon, nagpapalitan pa ng marketing plan yan eh. Di ba? Uy, dito ka na lang sa akin kasi ang lupit ng marketing plan, natagan pa ng natagan yan. Ilan na downline mo? Wala ka pa. Ikaw meron na? Wala ka pa din. Ang kulit. So ito yung timeline of compensation plans. Mahalaga na maunawaan natin to. Okay, bakit? Kasi syempre, para alam mong idepensa kung ano yung ginagawa natin dito sa GLI. Kasi dalawa lang naman yan eh. Ako kasi, hindi ako yung type ng network leader na makikipag-exchange of marketing plan pa ako sa'yo. Simple lang akong kausap. Gusto mo o ayaw mo? Pag gusto mo, ito yung ginagawa namin, ito yung marketing plan. Pero pag sinabi mo sa akin, sige, latag mo sa akin yung marketing plan mo, tapos ilalatag ko sa yung marketing plan ko. Ang isasagot ko sa'yo, hindi, trabahuhin mo na lang yung marketing plan mo, tatrabahuhin ko yung marketing plan mo. Hindi na ako nakikipag-exchange, hindi na ako nagsasayang ng oras. Kaya lang, sa kabilang banda, kung meron mang gumawa o may gumagawa, mahalaga na malaman mo to. Kasi bakit? Tagisan ng talino yan eh. Yes. Kasi dalawa lang yan. Ikaw ang marirecruit o ikaw ang makaka-recruit. Yes. At magagawa mo lang na ikaw ang makarecruit kung alam mo yung ilalatag mo. Yes. Yes. Tama? So pag pinag-usapan natin yung timeline of compensation plans, ganito lang yan. Mabilis lang to ha. Noong 1970s, may isang congressman, ang pangalan niya, Sir Roy Logoles. Di ba? 1970s, kaya na, syempre, namayapa na siya, di ba? 1970s, nagdala siya dito sa Philippines ng company. Ang pangalan? FLP, Forever Living Products. Sa Forever Living Products, ang compensation plan, more of stair steps, more of positions. More of product movement din. Kaya nga tumagal eh. Kasi more of product movement. Nasundan niyo ako? Hanggang sa nakagawa sila dito ng celebrity, ang pangalan, Jun Quintanar. Si Sir Jun Quintanar, jeepney driver, naging multi-millionaire. First ever na nakapag-drive ng Ferrari sa EDSA. Yumaman ng todo. Kaya lang, eto na. Tanong, nung panahon na yan, sa tingin niyo, mabilis kayang kumita? Napakahirap. In fact, yung mga naging downline ko na galing dito sa FLP, sinasabi nila, sir, napakadami na namin nabenta pero wala talaga masyadong kita. Pero ang lulupit na, alam mo, honest to goodness, majority ng network marketing sa Philippines galing dito. Majority ng mga may-ari ng kumpanya galing dito. Kasi maganda talaga yung mga trainings dito. Kaya lang, pag pinag-usapan natin yung compensation plan, ayun na. Kaya nga hindi mo pwedeng pasukin to basta-basta. Bakit? Kasi outdated eh. After 10 years, 1980s, syempre alam niyo naman mga Pilipino, yung magaan, gusto lalong gumaan. Tama? Meaning to say, meron dito mga top earner na may nakadiscover. Sabi nila, may mas magandang marketing plan dyan eh. Ang tawag natin doon, binary. Kaya lang, yung na-discover nila, binary 5-5. Meaning to say, if ikaw to, kailangan mo ng left and right, 5 sa kaliwa, 5 sa kanan, tsaka mag-prepare. Ganun nung una. Alam mo kung anong company to? Gold Quest. GQ Barbershop. Ay, walang pa nagpapagupit dati doon. Sige, balik ako sa content. Ikaw to. Dati, ang binary 5-5. Pag ikaw naka-recruit ng 5 sa kaliwa at 5 sa kanan, tsaka pa lang siya mag-prepare. Ganun dati. Pero yung andito, lumipat dito. Bakit? Di hamang kasi na mas mabilis to. Kumpara dito. Dito kasi kuba ka na, hindi ka pa kumikita. Tapos dito na uso yung mga maintenance ng products. Okay? Ngayon, after 10 years, sabi ng mga tao dito, okay naman yung ganung konsepto. 5 sa kaliwa, 5 sa kanan, tapos may pairing na. Marami din kasi kumita dito eh.
Ngayon ganito, nag-usap-usap yung mga matatalinong Pilipino. Sabi nila, bakit kaya ganito gawin natin? Mag-innovate tayo. Di ba? Nakita niyo yung key term? Innovation. Sa Complan may mga innovation eh. Sa technology may innovation, sa cellphone may innovation, sa sasakyan may innovation din. So ang innovation talaga, nangyayari siya. Kung mapapansin mo, every 10 years. Kaya ngayon, nung 1990s, eto na. Mayroong isang matalino. Sabi, ganito gawin natin. Kung nung una, maraming nag-join, binary 5-5, bakit hindi natin gawin ganito? Ikaw to. Left and right din. Pero this time, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Ayun na. Tapos, magpi-pairing na. Sabi ng mga andito, tsaka dito, teka, mas mabilis gawin yun ah. Ito pa malupit. Ang gawin natin, isa sa kaliwa, isa sa kanan, mag-prepare, tapos, samahan pa natin ang first ever direct referral. Ha? Ibig mo sabihin, pag nakarecruit ako, may kita na akong direct referral? Yes. Tapos, isa sa kaliwa, isa sa kanan, mag-prepare? Yes. Lahat ng mga tao dito, halos 50% to 60-70% nagpuntahan dito. Ang produkto nito, alam mo kung ano? Gusto yung tanong kung ano? Sapatos. First quadrant. Oo, pangalan pala nito, FQ. First quadrant. Naglipatan dito. Sabi nila, ang ganda ng Complan. Kaya lang, as time goes by, na-realize nila, teka lang, maganda yung Complan, pero walang matinong tao na ang bumili ng sapatos ngayong buwan, tapos bibili ulit next month. Eh yung sapatos that time, napakatibay ho. Gawang Marikina. Napakatibay. Pwede mong isampal sa holdapper. Ganong katibay yung dati, sapatos. Kaya alam mo, eventually, yung FQ, nagsara. Nagsara. So nag-isip ngayon yung mga top airlaw dito, nag-isip. Sabi nila, teka lang. Kailangan natin makaisip. Maganda yung konsepto eh. Bakit? Kinopya nila yung direct referral. Okay? Kinopya nila yung direct referral, yung binary 1-1. Kasi dati binary 5-5 eh. Kinuha nila yung direct referral, kinuha nila yung binary 1-1, kinuha nila. Tapos eto malupit, sabi nila, teka lang, panahon na siguro, kung magtayo tayo ng tinatawag na hybrid Complan. Ayan na. Pag sinabi nating hybrid, pinagsama-sama lahat. Kaya mapapansin mo, lahat ng pinasukan nyo ngayon na kumpanya, hybrid marketing plan yan. 7 ways to earn, 8 ways to earn, 10 ways to earn. Iba-iba yan. Pero ang konsepto niyan, may retailing, may direct referral, may unilevel, may profit sharing, may applied support bonus. Iba-iba yan. May mga matrix na ngayon, mga matrix binary. Ang punto ganito, nag-usap-usap dito. Merong dalawang doktor nag-usap, ganito gawin natin. Since mga doktor naman tayo, ba't hindi tayo maglabas ng isang compensation plan na kung saan hybrid na siya. Pero wag nating kopyahin yung ginawa ng FQ na ang kanilang produkto ay sapatos. Kailangan, ang gawin natin, highly consumable. Sabi ng isang doktor, ano kaya yung highly consumable? Ito na. Herbal. Gawin natin, food supplement. Ayun na. By the form of capsule, by the form of coffee, powder, basta food supplement. Tapos binary 1-1. Alam mo nangyari? Ang dami nagsulputan. Mid-2000, like 2005, 2006, 2007, andyan na yung tinatawag na Vitaminos. Andyan na yung AIM Local. Tama? Andyan yung Bactro. Ano pa? Andyan yung una. Di ba? Andyan din yung Sprite. True Orange. Royal True Orange. Royal Business Club. Tama? At iba't iba pa, napakadami na it. Also franchise. Paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit lang yan. So meaning to say, yan yung timeline of compensation plans. In fact, habang nangyayari ang mga to, may naglabas pa dyan yung tinatawag natin na monoline. Yes. Kasi sabi nila, kung mabilis ang binary 1-1, di hamak na mas mabilis to. Ikaw to. Dito, dugtong-dugtong na maaari. Cycle, oh. Isang tuhog lang. Yes. Cycle. Monoline ang tawag dyan. May nagtayo, hindi mas mabilis to. Exit, ikaw to. Tatlo lang ang kailangan mo. Pag napuno mo yan, exit ka na. Pag nag-recruit itong mga to, tatlo lang din ang kailangan nila, okay? Exit ka na. Meron ganyan. Di ba? M. Silverdex.
I'm Goldex ba tawag? Exit. So, ang daming marketing plan, ang daming compensation plan ang ginawa sa history ng network marketing. May hilo kayo sa totoo lang. Pag inikot nyo ang buong networking industry, may hilo kayo sa dami ng marketing plan. Kaya nga ako, pag ako tinanong nyo, focus is the best. Yes. Kasi walang maglalatag sa'yo na pangit yung marketing plan nila. At ikaw ba, kayo ba, pag nirecruit ko kayo, sinabi ko dito ka na, pangit to. Magpaparecruit ka ba? Hindi. Ibig sabihin po, lahat yan masasabi maganda. Kaya lang, ang salitang maganda, dapat may basihan. Nasundan niyo ako? Dapat may pruweba. Ngayon, ganito, pag-usapan natin. Ayun, 1959, stair step. Imagine mo. 1959, stair step. 1970s pa, inintroduce yung stair step dito sa Philippines. Ibig sabihin, tumatakbo na ng how many years bago na-adapt ng mga Filipino. After that, 1980, Unilevel. Ang Unilevel po, lagi nakadesign yan from first level hanggang 10th level. Diba? Tapos kailangan mo dyan ng maintenance. Sa binary, anong kailangan mo sa binary? Merong fifth pair, GC. Yes. Kasi part yun ang tinatawag na safety net ng mga companies. Safety net. Pagdating naman ng 1990, ayun na, pumasok na yung binary. Tama ba? Tama, binary 1-1, no? Pero bago mag-binary 1-1, may binary 5-5 pa. Sipin mo, parang alien. Alien. Di ba? 5 yung kamay. Bago magparos, kailangan 5 sa kaliwa, 5 sa kanan. Komplikado, kaya tama yung binary 1-1, isa sa kaliwa, isa sa kanan lang. Then after that, ayan na yung pumasok yung 2000. Pumasok pa pala yung monoline. Alatang hindi ako nagre-review. Alam mo kasi andito sa utak ko lahat yan eh. Tapos sa malupit, wala na. Ang malupit, wala na pala. Dugtungan natin. 5 years ago, may isang company naglabas. Sabi nila, teka lang. Ang kaibahan kasi, ito na-discovery na natin. Ito na, pag-aralan natin mabuti. Marami nagtatop earner sa iba't ibang company. Papawirin tayo. Oh, pinapower tayo. Tuloy-tuloy ka lang. Eh coach, paano kung halimbawa kanan lang dulo? Tuloy ka lang. Coach, 5 taon na ako wala pa ako resulta. Ituloy mo lang. Ilang heads ka na ba? 7 na nga ako, coach. 7 heads ako. Ay, kulang yung 7 heads mo. Dapat 15 ka. Para ka kumita. Ay, ganun ba coach? Oo. Pinapakuha ka ng multiple accounts. Yan kasi yung binary. Tapos, hinahype ka ng mga kumpanya na may mga top earner. Tapos, ang hindi mo pala alam, kaya sila kumikita, kinakamada. Yes. Pag ikaw nagpa-advise sa mga top earners sa ibang kumpanya, hindi ko nilalahat. Okay? Malinaw tayo na hindi ko nilalahat. Pag nagpa-advise ka, coach, paano ka ba yumaman? Wala magsasabi sa'yo, mga mada ka. May nagsuggest ba sa inyo nun? Magkamada ka. Walang ganun. Lagi nila sasabihin, kailangan positive thinker ka lang. Kailangan tuloy-tuloy ka lang. Kailangan huwag ka maniniwala sa mga negative. Pero ang totoo, meron silang itinatago. Yes. Kaya pag nakita mo sa mga anniversary, pag nakita mo, halimbawa, may patawag ng meeting, walang grupo eh. Pero may kita. Bakit? Kinamada eh. Nag-get niyo ako? Yes. Ito pa. Sa binary, meron yung tinatawag na maintenance. Tama ba ako? Yes. Ayun, may maintenance. Ang malupit, meron pa yung tinatawag na GC. Ang malupit, meron pa tinatawag na side lock. Pag sinabi natin side lock, ang binary, whether you like it or not, lumalaki ho yan. Lumalaki yan. Pag sinabi natin side lock, meron ho yung siniset na limits. Nagiget niyo ako? May siniset na limit yan. Na kahit anong gawin mo, kahit lumapad pa dito ng todo yan, hanggang dyan ka lang. Side lock ang tawag doon. Meron pang tinatawag na flash out. Meron pang tinatawag na encoding cut off. Those are tricks na pag hindi mo yan alam, yung pinaghirapan mo ng 3 years, 4 years, 5 years, 1 minuto lang, pwedeng mawala. Ang malupit, eto na. Lahat yan, tinanggal natin sa GLI. Yes.
Imagine mo, may isang company, 5 years ago, pag ikaw to, left and right, isa sa kaliwa, isa sa kanan lang, pwede lang gumana yung network mo. Ganda. Ganda ng idea. One account policy. Bakit? International standard. Gumugulong na sa kongreso to para magka-idea kayo. Yes. Yes. Yes, one account policy. Meaning to say, pag ikaw nasa Pilipinas, multiple accounts ka, Sumusunod na nga yung iba eh. hindi ka tatanggapin, hindi ka i-issuean ng Security and Exchange Sumusunod na yung iba. Yes. So meaning to say, whether you like it or not, 2 to 3 years from now, nakikita ko, yung mga multiple accounts na company, lilipat yan, mag-one account policy yan. Yes. Ang problema ito, pag nag-one account policy ka, sigurado ako tatamaan yung mga PB ng mga distributors. At yung mga luma nilang mga sistema, tatamaan lahat yun. Para ang mangyari, total renovation. So paano naman nagtayo sila ng marketing plan? Tama ba? Tama. Ito maganda. Sa atin, 2023 pa lang nakapako ng compensation program natin. Kung magbago man ang marketing program natin, probably nakikita ko after 15 years, after 25 years, or after 30 years. Yes. Magbabagong compensation program natin. Mas Pero by gaganda. that time, after 15 Mas years, gaganda pa. yes, kung magbago man tayo, sa lalong ikagaganda. Yes. Yung iba kasi pag nagbago, sa lalong ikapapangit. Sa lalong kawawa yung mga distributor palagi. Kaya lumalayas na lang. Kaya lumalayas na lang. Buti sana kung paglayas sa akin pumupunta, hindi naman. Pag lumipat sa ibang kumpanya, mas pangit pa. Nasundan niyo ako? Yes. Eto, may nakaisip, okay din yung idea, kaya lang may maintenance eh. Tapos ang kanilang PV, more of recruitment. More of recruitment yung kanilang promotions. Sa atin, ang malupit, tapos yung product, very ordinary. Kaya way back December 12, 2023, last year lang, diyan natin na konsepto yung ating Golden Lifestyle International. Diyan pumasok yung ating product. Diyan pumasok yung ating compensation program. Very unique products. Bakit? Kasi tayo lang yung mayroong ganitong product eh. Yes. Tayo lang yung meron nito. Meron bang wala? Meron ba sa iba nito? Wala. Wala, tayo lang yung meron nito eh. GLI lang. Imagine mo yung mga nag-umpisang kumpanya. Meron bang ibang nakaisip ng aloe vera products? Maliban sa company na to? Marami. Wala. Silang nauna eh. Nakaposisyon na sila eh. Ganon din tayo. Hindi ko sinasabi na walang gagaya sa atin. Sigurado ako merong gumagaya na sa atin. As of the moment, probably may gumagaya na sa atin. Kaya nung sabi nga nung Taiwan, pwede naman nila tayong gayahin. Kaya lang ang tanong, huli na sila. Bakit ka mo? Imagine mo ha, pag-aaral pa lang nito, 10 years na. O halimbawa, si ma'am yung gagaya. Halimbawa lang ha, si ma'am yung gagaya. Ilang taon to? 10 years. Sigurado ako, yung gagaya, probably scientist din, professor din, tama? Mga ilang taon na yung mga professor? Mga ilang taon na yung mga scientist kaya? Yung pinakabata sa tingin nyo? 60. Mga 60, 50 probably. O gawin natin 40. 40 na lang. Wala pang rayuma to. Sinerte to, naging scientist na ng 40. Oh, pag-aaral pa lang, plus 10 years na. Eh bago pag-aralan yan, of course, may conceptualization yan. Probably mga 5 years. So basically, meaning to say, kung maaral man nila after 10 years, so 50 na yung scientist na yun, tama ba? Sa 10 years na yun, ang dami pang pagdadaanan kung sino man yung maggagaya. Tama ba? Alam mo, ang Taiwan, napakadaming binasag na mga obstacles no, bago maging ano yun, bago maging kumpanya. Meaning to say, yung proseso nila, hindi ganun kadali. Tapos dumating pa sa atin, kaya napakaswerte natin. Kasi bakit? Yung process nila, yung blessings na napunta sa kanila, pati tayo dinaanan. Yes. Ito na. Tignan mo ha. 10 years, yun pa lang yun. Pag-aaral pa lang yun. Eh paano yung legalities nito? Eh paano kung sa Pilipinas ka pa nag-apply? Eh sa Pilipinas pa naman, napakabilis ng legalities sa Pilipinas. Pag sinabi sa'yo yung very soon, walang pinagkaiba yan sa saan ka pupunta. Yung bukas na, bukas pa. Nasundan niyo ako? Yes. Meaning to say, yes, pwedeng magaya. Ang kaso, kaya mo ba yung proseso? Yes, pwede siyang magaya. Ang tanong, kaya mo ba? Kasi para mag-aral ka ng more than 10 years nang hindi ka nagbebenta, billion agad yan. Nasundan niyo ako? Billion agad yan. Ito malupit. Ang GLI po, ang Oxy Imperial sa Taiwan,
hindi tumitigil ng pag-innovate ng product. Alam mo ba yung first batch ng products natin, up to 80 degrees Celsius ang kaya niya? Meaning to say, pag umabot na ng 90, pwede na mawala yung bubbles. Up to boiling point. Pag dumating na sa boiling point, mawawala yung effectivity. Yung first batch, kaya nga ina-advise namin dati, huwag nyo pong paabuti ng boiling point. Pag kalimbawa, magkakape ka, palamigin mo ng konti yung kape, pwede mo nang gamitin yung tubig natin. Pero hindi pwedeng, ito mismo ang gagamitin mong papakuluan mo. Hindi pwede, bakit? Mawawala yung effectivity. Mawawala yung oxygen. Pero mainit na din yung 80 degrees Celsius yun eh. Tama pa. Etong good news ko sa inyo. Yung batch na dumating ngayon sa atin, hanggang boiling point na po. Wow. Kahit pakuluan mo mismo sa sabaw ng bulalo. Yes! Hindi ako nagbibiro. Ganon mag-innovate ang Taiwan. Kaya nga ang Taiwan, pangilan pa siya sa pinakamataas na technology, pangalawa, pangatlo. Ganon kalupit ang Taiwan. Meaning to say, yes, humahabol. Kumbaga, yung mga habol sa atin, pwedeng ang takbo nila, o sige na, 80 kilometers per ano na lang sila. Minute, halimbawa na lang. Eh tayo 120. Wina 150 pa natin yung bilis natin. Paano makakahabol sa atin? Products pa lang yun. Eto malupit. Nung nakaraan, hindi ko naman sinabing final, pero nung nakaraan, nagbe-brainstorm kami. What if tayo ang una maglabas ng oxygenated coffee? Wow. What if tayo yung una maglabas ng oxygenated juice? Which is wala pang gumagawa nun eh. Sige na, sarap. Tama? Guys, tubig pa lang tsaka tonic, napakalaki na ng market natin. Kasi walang pwedeng magsabi ng ayaw nila ng tubig at ayaw nila ng oxygen. Dito pa lang, buhay na buhay ka na eh. Tama ba? Yes. Ito malupit. Nung naglabas tayo ng compensation program, ano ba yung like ko sinasabi, yung the vision? Diba, yung compensation program natin, okay, product-based tayo. So halimbawa na lang yung 2 to 3 years mo, ilagay mo dito sa GLI. Okay? Maganda yung product, unique ang product, tapos unique ang ating compensation program. Sino yung dito yung mga first timers? Taas pa yung kamay, yung first time lang. Mag-member pa lang, tama? Pero nakagamit na po kayo ng product. Sino po dito yung 1 week na? 1 week. Ma'am. Ito si ma'am. Ma'am, if you don't mind, sa isang linggo, ilan yung nainom mong tubig na oxygenated water? Sa isang linggo. Sa isang mga ano na, kulang-kulang 20. Kulang-kulang 20. So, humigit kumulang yan. O, sige, 15. O, 15. O, 15. 15 bottles. Meron pa ba sa kanya mas mababa? Ma'am, ikaw ma'am. Ito, recent ko lang nakausap to si tita eh. Ilan ma'am? Mga nainom mo? In 1 week lang? 4. Okay, 4. Okay. O halimbawa, ako naman, bago lang din ako, ang nainom ko lang isa. Ayan ha, may isa, may 4, may 15. Isa yung ma'am, ilan? Isa. O yan, si ma'am yung isa. Okay, tinan mo ha. Pag-usapan na lang muna natin, halimbawa, lahat kayo. Ang tawag ko dito, the vision. Meaning to say, yung 2 to 3 years mo, ilagay mo lang muna dito. If ikaw to, 1 account policy tayo, tama ba? Yes. Applying the compensation program ganito. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Okay? Halimbawa, lumaki yung network natin dito. Binid natin. Possible ba na magkaroon tayo ng 5,000 sa kaliwa? Yes. At 5,000 sa kanan? In 2 to 3 years? Kahit ilagay mo ng 5 years yan eh. O 2 to 3 years na lang, halimbawa. Binid natin. Tapos eto na. Dumating sa punto sa hindi natin malamang dahilan, wala na tayong ma-recruit. Walang ma-recruit, meaning to say, pag-offer mo, ayaw nila magpa-recruit pero gusto nila gumamit ng produkto. Okay, ganito. Ang isang bote, ilan ang PV nito? Sanay natin ang PPM? Ha? 5. Meaning to say 5 pesos. Tama ba ako? Yes. Tinan mo ha. Halimbawa na lang, sa isang linggo dumating sa time. Meron doon sa 5,000 mo, bumibili na lang sila ng tag-iisang bote sa isang linggo. Ibig sabihin times 5. 25,000. 25,000 sa isang linggo. Tama ba? Yes. Ilang weeks meron sa isang buwan? 4. Times 4. So meaning to say, pwede kang kumita 100,000. 100,000. So that is 1.2 million per year. Wala kang i-recruit. Because this is product-based company. Meaning to say, bili-bili lang ng produkto. Kung isang piraso
Pero paano kung 4? Eh di 4 million yan. Tama? Yes. Eh paano kung humigit kumulang 15? Magkano na yan? Nagiget niyo ako? Yes. Ang pinag-uusapan natin dito, isang tao pa lang. Eh paano kung may pamilya pa yun? May asawa, may anak, may tsuhin, may tsahin. Nagiget niyo ako? Ano mangyayari sa income mo? Sabog o sabog? Sabog. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Ganun kaganda to. Kasi bakit? Product base eh. Ito malupit. Ang target natin, December tayo maglo-launch. Target pa lang naman yun. Pero, what if pag na-launch na natin to? Imagine mo kung ano yung ingay na pwedeng magawa ng company. Tapos makasabay ka sa momentum. Ano mangyayari sa buhay mo? Kasi yung mga sumabay dito, lahat naman yung yumaman eh. Bakit? Nasabayan nila eh. Sila kasi yung meron tinatawag na USP. Anong meaning ng USP? Unique Selling Proposition. Tayo, when it comes to product, very unique. Yes. When it comes to compensation program, very unique din. So, ano ang reason mo para hindi ka sumabog? Ano ang reason mo para hindi ka sumabay? Ano ang reason mo para hindi ka yumaman? Sundan niyo ako? Yes. Yan. Sabi ko sa'yo, tapos na yun. Oh, di ba? Di ba? Oh! Mabilis lang, mabilis lang. Ayan. Guys, thank you so much po sa inyong pakikinig. I'm CJ Cudera and to God be the glory. Thank you! Thank you! Thank you! Tagay, tagay! Kung po sa Facebook. Facebook. Ah, picture daw.